Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali. Ayan, nagkita-kita na naman po tayo sa isang napakagandang araw ng Lunes dito po sa Pilipinas. Alam ko po na sa ibang dako ng mundo ay linggo pa ho ngayon. Alright? So, sa mga nakakapanood po na linggo pa rin, Blessed Sunday. And sa lahat po ng mga nakakapanood ngayon na ngayong araw na to ay Lunes, so Blessed Monday to everyone. Ayan, napakaganda pong um, talakayin na naman ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. At tayo po ay tuloy-tuloy, ano ho, tayo ho ay tuloy-tuloy na mag-aaral tungkol po sa ating talakayin tungkol sa Beatitudes. Yes. Um, Magkakaroon pa rin ho tayo ng recap once in a while dahil alam po natin na yung iba kailangan po magkaroon ng refreshing dahil syempre yung iba ho ay hindi napanood yung ating first two series. So kailangan po once in a while tayo ho ay magkakaroon ng kahit papano review. Ano ho, para po kahit papano maintindihan po natin mula sa umpisa hanggang sa tayo ay umusad. Ayan ho, ayan. So, ganun pa rin ho, kung kayo ho ay willing at nabe-bless kayo everyday sa atin pong everyday posts. So, wag ho kayong mahiyang i-share ano ho, yung ating mga Bible verses and quotes. Meron din po yung prayer. So, meron po rin yung reflection. So, lahat po ng mga Bible verses, meron po yung tanong. Yung pong tanong na yun, pwede nyo sagutin sa inyong pong sarili at damdamin niyo ho yun sa buong araw ninyo. Isipin ninyo ano po bang kasagutan ninyo doon sa mula doon sa verse na nai-post sa araw na yon. At nang sa ganun, kahit papaano, kahit maibsan kayo, kahit sa simpleng dasal na mababasa ninyo, at least you can be able to understand. Ayan. Kung ano po yung talagang mensahe ng Panginoon sa atin sa araw na iyon. And also po, pinapaalala ko kung sino po yung gusto kong mag-join ah, sa atin pong online service every Monday. Ngayon nga ho, tuwing Lunes, 6:00, marapat ho na, yes, you can join or kung wala man ho nasa Zoom, might as well just leave your message po dito po sa page. Ano ho, kung um, meron po kayong gustong ipag-pray, sige lang po, i-message nyo lang po and then we will be praying for you. Ayan. And then, marami po kasi nagme-message din na they want to pray for their loved ones, they want to pray for their families, kahit po sa kanilang sarili, kasi po meron po rin mga kahinaan, physical. So, tuloy-tuloy pa rin po at ituloy niyo pong mag-send ng inyong mga prayer request. Huwag po kayong mahiya. Oo. And also, bukod po doon, ngayong araw na to ay nagbotosan ho, ano. So, whole nationwide dito sa Pilipinas, bumoto na ho ba kayo? Kasi patapos na ho ang eleksyon. So, hopefully, we can have a clean votation, yes. At the same time, clean election kahit papano po. At saka kahit papano rin ho ay magkaroon po tayo ng magandang mga pinuno. Let's pray for God's guidance na hopefully lahat po ng mga bumoto ay ito po ay talagang kaparaanan ng Panginoon nang sa ganun tayo ay mai ah, maitawid or lead, okay? So that they can lead us into any kinds of uh, kahit papaano yung batas ng barangay, kahit papaano ay we can be able to uplift our barangays. Kasi alam niyo po, lahat naman po yan no? Even if we say that family is a basic unit of of the of the society, binubuo po ng bawat sosyedad ay ang mga pamilya. Ganun pa man, ang pinakamaliit po na pamahalaan ng isang pamilya, binubuo ng maraming pamilya, ay ang barangay.
Dahil ito po yung pinakamalapit na pwede po nating lapitan, ano, na pamahalaan. And hopefully, by this, those leaders na magiging barangay captain, barangay kagawad, sila din po ay madali nating lapitan sa mga oras ng ating pangangailangan bilang isang mamamayan. And hopefully, they can be able to also sustain our needs. Kasi po, hindi naman, alam natin na hindi naman lahat kailangan nilang i-sustain. Kasi kung ano lang po yung kakayahan nila, yun din po yung kaya nilang ibigay. At the same time, at least they can be truthful and honest. Yun po. Yun po yung ating um, goal sa election na to have a, uh, a true servant of God who is willing to serve his mankind. Yes. Hallelujah. Praise God. Napakaganda po ng ating araw ngayon. And also this week, magkakaroon po tayo ng mahabang weekend. This will be a long weekend kasi nung Sabado nag-start yung weekend natin. Ngayon walang pasok. Of meron, pero yung iba hindi na siguro papasok. And then, meron din pong Undas. Tapos, diretso na yan. November 1, 2, 3 is Friday. Tapos, Sunday na naman is 4. And so, sunod-sunod po yun. Ano ho? Pero ganun pa man, kahit anong long weekend yan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pagsasilbi sa Panginoon at tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pag-aaral. Yan. And I know na yung iba, they're very excited kung ano po yung ating pag-aaralan ngayon. And hopefully, you're also very excited kasi ako, excited po ako every day na kahit pa paano, we will learn the Word of God dito po sa Matthew chapter 5, verse 1. Ayan. Um, ito pong talakayin na to ay talagang kailangan po natin. Ano, yung chapter 5 verse 1 hanggang 11. Hanggang 12 nga po ito eh. Pero hihimay-himayin po natin. Ano ho? Okay, so let's begin with a prayer and hopefully sa lahat po ng mga nanonood, you can just rewind is if in case po na hindi niyo po na subaybayan ang ating first part. Okay, so let's pray. Hallelujah. Father God, thank you for this wonderful day of worship. Thank you, Lord, for this wonderful day of another wisdom, another knowledge from your word. Salamat, Panginoon, kasi nandyan ka po muli sa amin upang kami po ay iyong gabayan. Nawa, Panginoon, ah, kayo pong ang presensya po ng inyong banal na Espiritu ang siyang mamutawi sa bawat isa sa amin. Bibitahan po namin ang banal na Espiritu na siyang tumulong sa amin upang mas maunawaan namin, mas maintindihan namin ang iyong salita. Hallelujah. Pakalinisin niyo, Panginoon, ang aming puso. Alam namin, Panginoon, na may mga agam-agam, may mga pasakit, may mga bigat. Ano pa man ang mga ito, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo, inaalay namin sa iyo dahil alam namin, Panginoon, na sa pag-surrender namin ng mga ito sa iyo, mas maiintindihan namin, mas mananamnam namin kung ano ang kailangan ibig sabihin para sa amin. At nang sa ganun, Panginoon, patuloy kami umusad. Patuloy kami maglakad na naaayon sa iyong mga salita. Patuloy kami maglakad na naaayon sa iyong mga gawa. Alam namin, Panginoon, na hindi ganun kadali dahil kami po ay nabubuhay dito sa mundo. Kami po ay isang dayuhan lamang mula nang kami ay tumanggap sa iyo. Ganun pa man, Panginoon. Patuloy po na kami po ay iyong bigyan. Bigyan niyo po kami ng kalakasan sa anuman mga tatahakin namin sa aming buhay. Ikaw lamang ang aming lakas, ikaw lamang ang aming ilaw, at ikaw lang ang aming pag-asa. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong bugtong na anak na si Heso Kristo na siyang naging dahilan upang kami po ay maligtas, na siyang naging dahilan. Kami po ay nagkaroon ng pagmamahal, na tunay na pagmamahal at nagmumapaw na pagmamahal mula sa inyo. At salamat din po sa pangako ng Banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin at siyang nagbibigay sa amin ng kapanatagan sa lahat po ng aming tinatahak bilang Kristiyano. Maraming maraming salamat, Panginoon. Tunay na napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang ang aming pupurihin at pararangalan sa aming sa araw na ito at sa gabi ito at sa pag-aaral na ito. Ito po
aming samot dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ayan. Napakaganda pong umpisahan ano ho ang ating pagtalakayin tungkol sa Sermon of the Mount in a prayer. Yan. So, ano po ba yung tinatawag na Sermon of the Mount? Sa nakikita nyo nga po ngayon, nakalagay dyan. It's a spiritual mountain climb. Ito yung 8 upward steps in divine life. Okay. Ano pong ibig sabihin nito? Kumbaga kumbaga po sa hagdan, ano ho, sa lang ho. Okay. So, kumbaga po sa hagdan, ito po yung ah, steps o hakbang. Ano ho, ito po yung hakbang pataas, hindi ko ito hakbang pababa. Ano ho, ulitin ko, ito yung hakbang pataas para tayo ay makarating sa pangako ng Panginoon. Ito yung millennial life na sinasabi nila. Ito yung tahanan na hinahanda ng Panginoong Kristo para sa atin. Ano po? Ito po yung mga hagdan. Hindi po ito pwedeng puntahan na kailangan mong humakbang sa isa. Kumbaga, lalampasan mo yung isang hakbang, hindi ho. Kailangan hakbangan mo siya isang step, one step at a time. So, kailangan talaga step by step. Ganun ho yun. And today, ngayon po ay pag-aaralan natin yung tungkol sa meekness. Pasensya na po kasi nailagay dyan is spiritual appetite. But we will be discussing this spiritual appetite for the next week. Naho. Pero today, we will be discussing we will be discussing about meekness. Sige ho, tayo ho ay magkakaroon ulit ng little recap, okay? Ano ba yung ating pinag-usapan nung nakaraan? Ayan, ito po yung ating pinag-usapan nung nakaraan. We've discussed na ito pong Beatitudes dun sa verse 5, chapter 5, verse 1, na nakasaad po dito nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao. Umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. So, ano po ba yung ginawa ng Panginoon? Siya yung Di ko ba ngayon nakikita natin ang mga pastor, pagka tuwing linggo, sila ay nakatayo. Ano? Pero siya nakaupo. Maliwanag po yan nakalagay. Jesus was seated to teach. Sino yung mga nakaupo? Siyempre po yung nakikinig. Ganun ang kultura nila noon. Ito po yung kultura kasi ng mga Hudyo nung araw na kung sino yung magtuturo, siya yung nakaupo. So, kung titingnan po natin, ganun po yung parangal ng Panginoon, pangangaral ng Panginoon nung araw. So siya ay nakaupo at ang kanyang mga tagapakinig ay nakatayo. And also, ito po ay intended sa mga disciples o yung mga followers niya. Na talakay din po natin nung nakaraan na there are two kinds na nakikinig. There are two kinds of listeners. Hanggang ngayon, ganun din po tayo. Katulad nito, itong online natin, dalawa po ang nakikinig. Either you are a disciple or you're a follower or you're just a possible followers. Not just, but possible followers. Okay? So, you will be a possible followers. Posible po na tinanggap mo na si Kristo. Posible na naniniwala kay Kristo. Posible na ikaw ay nakapakinig na ng salita ng Diyos. Pero ito po ang ating pakatandaan. Kahit na tayo ay nakatanggap na, kahit tayo ay patuloy na lumalakad sa Kanya, patuloy pa rin po natin bigyan ng kaparaanan ng oras ang Panginoon na mas maintindihan natin ang salita niya. Kasi po, ang salita niya ang siyang magiging pagkain ng ating kaluluwa. Nang sa ganun, kapag po tayo ay nagutom, kapag po tayo ay nadapa, o kapag tayo ay nasaktan o nagkasakit, ibig sabihin, hindi po literal na sakit na physical, ano? Ito ho yung sakit na kumbaga ang dami mga pagsubok sa buhay. Madali nating lampasan kasi alam natin na intensyon ng Panginoon na bigyan tayo ng mga problema ito. Nasa ganun, tumibay tayo.
ano ho, tumibay tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. At ano pa ho ba ang ating pag-uusapan? Okay, Beatitudes, ito po yung 8 blessings na magmo-motivate ng ating puso. Okay? Ito lang ho ay motivations. Kasi at the end of the day, tandaan po natin na pumunta ho si Kristo dahil po gusto niya tayong masalba sa ating kasalanan. And at the same time, ang isa rin po ang gusto niyang magawa natin ang magmahal. Ang mahalin, ang pinakamahirap na mahalin. Or love the unlovable and love those who are hard to love. Yun po. At saka hindi po ito isang batas or self-righteousness na kapag ka ginawa mo, ano na ako, ah, masasave na ako. Hindi po. Kahit ba kumpletuhin mo yung steps na yan, if you don't have the love, if you don't have this kind of understanding of how to share the blessing, you won't get into it. Ito po ang katotohanan. Yes po. And ano po ba ang ating pinag-usapan for the first one? Ito yung initial step, humility. Ang humility po, Matthew 5 verse 3, babasa sa Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Basahin po natin sa Tagalog. Nakalagay po dito, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. So ito ho yung mga tinatawag natin na talagang poor in spirit or lowly in spirit. Katulad nga na nabanggit po natin noon sa Proverbs 16:19, ang sabi nga po dito, better to be lowly in spirit along with the oppressed than to share plunder with the proud. Yes. So, di ba, lahat po tayo nag-umpisa talaga sa nasaktan. Kasi kung tutuusin, nung mga panahon na nandun na tayo sa mataas, nakakalimutan din natin ang Panginoon. So, it's better for us to humble ourselves. Yes, it's better for us to humble ourselves and avoid being proud. Kaya nga po tayo binibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok para kahit papano, di po tayo magmalaki. Dahil wala naman po talaga tayo kailangan pagmalaki. Lahat ho ng ating mga na natatamasa, lahat ho ng meron tayo ngayon. Hindi po atin yan. We are only stewards. Okay? We are only stewards of the blessings that God gave us. It's upon us on how we multiply. It's upon us on how we can turn back to the Lord. And it's upon us on how we can give. Yes. So medyo lalawak na po tayo pagka iibahin po natin yung ating topic. Ano ho? Pero we will be discussing about that in the near future. Again, another series for that giving. Okay. So, pangalawa po, yung Matthew 18:4. Therefore, whoever humbles himself like this a child is the greatest kingdom of heaven. Yes. Diba? Pinakapaborito po ng Panginoong Jesus ang mga bata. Kasi they have a humble heart. Hindi po sila yung mapagmayabang na tao na kasi alam nila na wala sila talaga yung pagmamayabang. And that's the reason why uh, whoever humbles himself like a child is the greatest in the kingdom of God. Yes, totoo yan. And also, humility and the fear of the Lord bring wealth and honor and life. Yes. Kapag po tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na magpakumbaba sa Panginoon, may pagkakataon po tayo na na yung kayamanan po dito sa lupa, pakatandaan po natin, ito po ay lahat temporary lamang. Wala po itong permanente. Oo, hindi po ito permanente, pero ganun pa man, lahat po ng ito, kung atin pong loloobin at itutulog sa Panginoon, we're humble enough to face Him and ask Him for the guidance kung ano po ang kailangan natin gawin. Kailangan nating gawin sa mga kayamanan na binigay niya sa atin, sa mga oportunidad na binigay niya sa atin. Then, He will lead us definitely. Ayan. So that is humility. What is humility all about? Yun po yung first step. Second step, yun po yung penitence. Okay? Sa penitence naman po, pababasa natin sa Matthew 5 verse 4, ang sabi po dito, mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad
ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Oh, sorry. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Napasok tuloy hanggang 5. Okay, so blessed are those who mourn. Dalawa po yung diniscuss natin about mourn in po. Siyempre, di ba, kapag po tayo ay nawalan, kapag po tayo ay namatayan, kapag po tayo ay naiwan, ang dami-dami pong mga aspect of mourning, aspect of grieving. Pero pakatandaan po natin na even if it's that, um, whatever circumstances it can be, or whatever circumstances it can have, na about penitence. Ang sabi nga po sa ano po bang sabi pangako ng Panginoon sa Second Chronicles, if my people who are called by name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. Ano pong ibig sabihin nito? If we will turn back to God and 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 leave our iniquities, kung tayo po ay tatalikod sa ating mga karumihan at tayo po ay hihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, definitely, this is a part of this is a part of one step na talagang tayo po ay makakarating. Tayo po ay tutungo sa kung ano pong hinanda ng ating Panginoon sa atin. Tingnan niyo po ito ha. Kung, kung titingnan po natin, tayo na yung naghihirap. 'Di ba? Kasi we are being tortured, we are being uh, judged, 'di ba? Dahil nga sa penitence ng mga nararanasan natin or pwede din sabihin natin na tayo ay nasasaktan. Pero, ganun pa man, ano po ang pangako ng Diyos? Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Hindi naman po sinabi ng Panginoon na pumunta ka sa kaibigan. Pumunta ka sa kabarkada mo, sa katropa mo, mag-inuman kayo. Kasi may problema ka. Tapos iinom, pagkatapos the next day masakit ang ulo mo. It's not. God wants us to be reminded that come to me and all you who are weary and burdened. Kung meron kang problema, come to God. Not come to your Facebook, not come to all the social media that you have. Come to your kumare, come to your kumpare. Hindi po ganun. Hindi po yun ang utos ng Panginoon. Come to me. Punta po kayo sa Kanya. Pumunta tayo at tumulog sa paanan ng Panginoon. We should humble ourselves before God. And, and I will give you rest. Yan po ang pangako ng Panginoon. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Kita nyo, lahat po ng mga problema natin sa buhay, maiibsan po yan. Hindi man ganun katagal, kasi syempre nandun po yung hurt, pero eventually, time will tell. Di ho yan in a minute of span na, wala na yan. Hindi ho ganun. It will take time and you will understand as the time goes by, you will understand why does God give this such a gigantic troubles, gigantic problems upon you. Kasi nga, He wants you to be humble in heart. He wants us to be humble in heart po. And for my yoke is easy. Ano pa po yung sabi niya? My yoke is easy and my burden. Yoke is easy and my burden is light. Lahat po ito talagang tutulungan po tayo ng Panginoon. Wala pong imposible if we only try to grab the opportunity to humble ourselves before Him. Yes. So, ayan po, natapos natin yung first two. And sa susunod po na link, I think I won't be able to have a recap on this, pero magkakaroon po ako ng review. So, maglalagay po ako ng link para po kahit paano mapanood nyo. Okay? Alright. So, ayan. Kung titingnan po natin, ang pinasa po natin sa unang dalawa, first step, humility and penitence. Titingnan po natin, ito po yung base natin. Tayo yung po na yan. If we humble ourselves enough, even if we have this faith,
even if we have this penance sa sarili natin o nagmumura tayo, ito yung magiging things natin. Ano ibig sabihin nito? Lahat ng nangyayari sa atin, ito, papagtibayin tayo pagsukutin pa. Kapag po tayo ay nag-uumpisa pa lang sa pagbi-business. Let's take for example business kasi this is a good example. Ang business hindi naman pwedeng malaki agad eh. Hindi naman pwedeng bongga agad. Di mo ba kahit nga po yung may-ari ng SM, hindi naman agad eh. Nagtinda-tinda lang siya, di ba? Nagtinda siya ng sapatos, until eventually nagkaroon siya ng store. Until eventually nagkaroon siya ng mga iba-ibang franchise. And at the same time, iba-iba na rin yung business niya. Hindi siya naging ganun agad ngayon. Before, hindi. Ganun din ho tayo. Ang pagiging Christian, hindi po ganun kadali. Hindi po ganun ka, ka, kabilis. Ano po? Pero, pakatandaan ho natin, may dalawang pundasyon ang pagkatao natin bilang isang Christian. Una, tayo po dapat ay humble. Yun yung unang base form natin. Pangalawa, yung pagdadalamhati natin. Ito ang magpapatibay ng ating ating ugat bilang isang Kristiyano. Diba? Yan. So, titingnan po natin itong puno. Makikita niyo lagi itong puno na to. Ayan, makikita niyo po lagi itong puno na to. Dahil ito po ang magiging basihan natin sa 8 blessings na ibig ipabatid ng Panginoong Kristo sa atin. Pang tayo ay magkaroon ng pamantayan. Ano ba ang ating pamantayan sa ating pagmamahal? Okay? So, yan ho. We have be humble and blessed are those who mourn. Yan. So, ang susunod po na ating talakayin ay ang meekness. Yan po. So, if we're going to read on the Bible, basahin po natin sa Matthew 5 verse 5, Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Ang ibig pong sabihin ng meek dito ay being meek is not being weak. Yung kapag kasi sinasabi nila na, duwag yan eh. Yan. Lumimik yan. Duwag yan. Di ho. Di po. Okay? Being meek, tandaan po natin, hindi po ito yung pagiging weak o pagiging mahina. Ano po ba yung meek? Yung sinasabi nila dito na mapapalad ang mga nagpapakumbaba, napagpakumbaba at sa pagkatatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. So kapag kayong alam natin na tahimik na lang tayo, mapagkumbaba na ba yun? Pero pagkatapos nun, iba-iba na yung sasabihin mo. Hindi, hindi, hindi pa din, may mali pa rin po sa atin kapag gano'n. Tingnan niyo po, nakita niyo na naman si Puno. Di po ba yung base form, yung sabi ko sa inyo dalawa? Yun naman pong meek na pag-uusapan natin ngayon. Ito po yung tutulong naman sa ating pagtayo. Yes. Dalawa po sila. So, yun yung isa next week. Pero makikita niyo po na po ngayon yung meek. Ano, ngayon, ano naman ang pinagkaiba ng meek at saka humility? Yung kanina po, yung humility, ito po yung mga aba na walang inaasam. Tandaan po natin, if we only seek the Lord itself, we will enter the kingdom of God. And if we mourn, okay, if we mourn, God will comfort us. Magkakumpay po yun. So, ngayon po, kung titignan po natin, ito tatlong ito, talagang magkaka-connected sila sa isa't isa. We will tackle all about tatlong points po ako. Una, ano ba yung promise to the meek? Ano ba yung pangako ng Panginoon sa lahat ng mga nagpapakumbaba? Una po, peaceful being. Yes, peaceful being. Sinasabi po natin, sis, paki-pray mo naman ako ng sana magkaroon ako ng peace of mind. Okay? Di ba yan? Sana magkaroon ako ng peace na kasi talagang hindi ko kaya
yung nararamdaman mo ngayon. Yes, you will have it. The Lord promised us. But let's read about this. Ano pong sabi sa Psalms 37:11? But the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. Yan po yung pangako ng Panginoon. Alam niyo po, ito pong pangako na mababasa natin sa Salmo 37:11. Ang sabi po dyan sa Tagalog, ngunit ang mga mapagkumbaba ay patuloy na mananahan sa lupain ng Israel ng mapayapa at masagana. Kasi ho, kung babasahin po natin ano ho, sa Samos, sa awit, verse 37 and 11, ang sabi po dito, ngunit ang maamo ay matitiwasay at magiging ganap ang kapayapaan. Alam alam niyo po, ito po kasi yung awit na na may kahihinat ng masama at may kahihinat ng mabuti. Ito po yung talakayan tungkol doon. Ano ho. Pero kung titingnan po natin, ito din po ay ang kapasyahan ng Panginoon na, saan ba niya dadalhin ang mga taga-Israelita. Ito po yung pangungusap ng Panginoon kung saan kung magpapakumbaba po sila at patuloy na mananahan sa lupain ng Israel, magkakaroon silang kapayapaan at kasaganan. Ito po yung tinatawag na payapang kaluluwa. Paano ho ba ito magaganap? Ganito ho minsan sa buhay po natin, tayo po ay kontento na sana. No ho, meron na tayo, masaya na tayo. Kumbaga, nakakakain naman tayo 3 beses sa isang araw. Nasusustain naman ng Panginoon lahat ng pangangailangan natin. However, dumadating din sa punto ng buhay natin na nangangarap tayo. Di ho ba? Pag nangangarap tayo, wala namang mali dun Walang mali sa pangarap. Pero paminsan, kapag ang pangarap natin ay hindi ingkla o aklas dun sa mismong plano ng Panginoon, doon na nagkakaproblema yung pangarap natin. There are many times in my life na yung mga desisyon ko sa buhay, hindi din ganun kaayos. Kasi nga, ang nanahan sa pamumuhay ko ay yung aking perception, yung pananaw. It's not it's not about the Bible that I listen. It's not about how I should follow God's will. That's the reason why there are things na minsan talagang I I regret na sana hindi ko nagawa. Because I'm looking forward to this. Ngayon, kung gusto po natin ng payapang kaluluwa, we should be contented enough kung ano meron tayo. We should be happy enough kung ano ibinigay sa atin ng Panginoon. At kung ibibigyan man niya tayo ng more blessings, then go for it. Go for it. Yun ang talagang binigay ng Panginoon sa iyo. Pero hindi po natin kailangan na ipilit sa ating sarili o ipilit sa ating pamumuhay na kailangan natin maging mayaman. Kasi sa totoo lang ho, hindi po natin kailangan ng maluho na pamumuhay dahil hindi naman natin madadala itong kaluhuan na ito pag tayo ay nasa kanyang piling na. Kung sa pamamagitan nitong pangluho na to, siyang magiging mitsa ng ating pagiging mayabang, eh, tandaan ho natin, ano ho ba yung una? Di ba, humble enough? O, bababa ho ulit tayo sa dalawang base form ng puno kanina. Nakataas na nga tayo. Nandun na tayo sa mismong trunk. Di ba? Naandun na tayo sa trunk. Bakit pa tayo bababa? Tapos iiyak na naman tayo. Binigyan na tayo ng Panginoon ng comfort. Binigyan na tayo ng Panginoon ng gabay. Pero bakit kailangan pa natin? Kailangan pa nating ah, lumayo sa Kanya. Pakatandaan po natin, ang payapang kaluluwa
ay magmumula lamang sa atin, magmumula sa desisyon natin. Eh paano naman kung yung mga, syempre may mga obligasyon din ako, ganyan, di ba? May mga ganyan, oo. Alam natin yan. Nasaan mo ang pananampalataya natin? Ang Panginoon ang magbibigay ng pangangailangan natin. Yes. If we have faith in Lord, God will give us the power of what we need. Kailangan mo lang na tayo ay manalig sa Kanya. Yes. Kaya nga po minsan, di ba, ah, ang ginagawa po ng iba, tulad ko rin dati, kapag kailangan bayaran yung isa, mangungutang ako, tapos babayaran ko na naman yung isa. So, patong-patong na. Till eventually, sumakal na sa akin. Yun din po yung kailangan natin na baguhin. We have to really trust the Lord. Kasi trusting the Lord is really something that we have to understand. Ito kasi yung magiging test ng ating faith sa Kanya. Yes. So, tandaan po natin, dapat tayo ay magkaroon ng payapang kaluluwa. Ito po yung mga pangako sa pagpapakumbaba. Yes, isa po ito sa pangako. Pangalawang pangako, yung tinatawag na passive being. Basahin po natin sa Isaiah 53:7. Ang sabi dito, He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. Alam niyo po ang ibig sabihin ng passive. Ang passive po, pipingnan po natin sa ating dictionary. Ang sabi po dito, passive is an adjective. Adjective po siya. Okay? Hindi po siya noun, it's an adjective. Ito po ay nagdi-describe. Okay? Ito po ay tumutukoy sa pangalan. Na ang ibig sabihin ay inaction or lack of response. Walang, wala siyang response. Wala siyang tugon. Okay? Ibig sabihin, isang tao, it can refer to a person or thing that is not actively participating. Hindi siya nakikipag-participate. Sa Tagalog po, ang tawag sa kanya ay malamlam o walang imik. Yes, malamlam o walang imik. Ngayon, ang 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 ibig po sabihin nito, ang pagiging lingkod ay nangangahulugan ng pagpapasakop. So dito na po papasok yung ating pagpapasakop. Di ba kanina nag-uusap tayo tungkol sa pagiging pagiging ah, payapa, di ba? So kung payapa yung ating puso, so ibig sabihin payapa na yung puso mo, isusurrender mo na ngayon sa ating Panginoon. Yes. Oho. So, isusurrender mo na yan sa ating Panginoon at kapag natin isurrender na yan sa ating Panginoon, katulad nga ng ginawa nila Abraham, di ba? Si Abraham, ilang taon siya na talaga nag-antay magkaroon ng anak. Pero talagang hindi siya sumunod. Nagpasakop siya sa Panginoon. Ganon din kay Isaac, kay Jacob, kay Moises, kay Josue, kay David at iba pang mga propeta. Ang dami hong mga propeta sa Lumang Tipan na talagang sila ay nagpasakop. Nagpasakop sila. Kasi ito yung hindi naman sa ibig sabihin na hindi ka iimik, yung hindi ka na ano. Pero kasi alam nila kung kailan sila iimik. Alam nila kung kailan sila magsasalita. Tayo kasi bara-bara minsan. Kapag ka dumating na sa punto ng buhay natin na kailangan natin tumaktak, dadaktak na lang tayo. Lalo bilang ina, di ba? Pero bilang isang Kristiyano, kailangan po nating pakatandaan na lahat po ng ating sasabihin, talas ng dila natin, ito ang magsisilbing ah kutsilyo. Ito rin yung nagiging mitsa ng ating pagkakamali pa ating pagkakasala. Kaya ho talagang kailangan nating maging mahinahon, lalo tayo ay galit, tayo ay dapat talagang magpasakop sa Panginoon. At alamin natin, huwag tayong umimik, huwag tayong magsalita na kung maaari, isipin natin kung ano ang dapat nating gagawin. Yun ho ang ibig sabihin
ito. Kaya ang malamlam na kaluluwa, ito po ang sabi, Tagalogin ho natin yung kanina, ano ho, ang sabi dito, inapi siya at sinaktan, pero hindi man lang dumaing, para siyang tupang dadalhin sa katayan, para patayin, o tupang gugupitan na hindi man lang umiibig. Pakaintindihin po natin itong kasulatan na 'to. Ito pong kasulatan na ito na makikita po natin sa Isaiah 53, verse 7. Basahin po natin ulit ano. Ang sabi po dito sa aking Bible, siya ay binugbog, kasi iba po itong version na 'to. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit tumutol, di tumutol kahit kamunti man, tulad ng korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumutol, kahit nagupitan ni hindi umiibig, kahit kaputok man. Alam niyo po, ito yung nagdurusang lingkod ni Yahweh. Ano pong ibig sabihin nito? Marami hong naglilingkod sa Panginoon na nagdurusa. Marami po na wag na po natin ilayo yung sarili natin. Kay Jesus na lang nakita na natin. Kung tutusin, pwede naman niyang gawin lahat. Diba? Pwede makapangyarihan ng Panginoong Jesus. Pero napakalamlam ng kanyang kaluluwa. Napaka, napakalamlam ng kanyang puso, na alam niya sa sarili niya kung saan siya kung ano yung plano at ang propesiya para sa kanya. Pero katulad nga po ng mababasa natin dito sa Isaiah, ito pong ito pong katagana ito ay ang huling pagkabuhay ni Jesus. Ito yung ito yung pagsasakatuparan ng nasasaad sa kasulatan. Kaya po napakahirap po talaga na atin pong balikan ang mga naganap. Pero tandaan po natin na kahit napakahirap po talaga na naganap sa Panginoong Hesus ng mga araw na yun, pero napakalamlam naman ng kanyang puso. Hindi siya umimik. Hindi siya umimik. Alam niya kung anong magaganap. Ganun po tayo dapat minsan. Kung alam natin na may kaguluhan, alam natin na may pagkakahidwaan, o alam natin sa puso natin na may di magandang pagkakakilanlan ng bawat isa sa pamilya, sa kaibigan. Minsan, ang katahimikan ang siyang magbibigay sag, ng kasagutan. Totoo po yan. Yung space kasi, yung space na kapag malayo kayo sa isa't isa, makakapag-isip kayo. Yung space na ang Panginoon lang hinihingan mo ng gabay. Yung space na alam mo na sa puso mo ang Diyos lang, na ang pakay mo ay ang magmahal. Di ko ba? Yan yun talaga ang pinaka bottom line ng ating Beatitudes. To love the unlovable. So kung ganun po tayo, malamlam ng kaluluwa, ang pangako ng Panginoon na ito ay mababasa atin. Yes. Pangatlo, Playan PA. Ang sabi po dito, put your sword back in its place. Jesus said to him, for all who draw the sword will die by the sword. Ito po, pinakamahirap na kataga ng Panginoon. Kasi kung aalala niyo po, nung way back tayo dun kay Lazarus, di ho ba nung si Lazaro ay binuhay muli ng Panginoon? Nagkaroon ho ng pagkakataon na ah, na mas maraming maniwala sa ating Panginoon Kristo noong panahon na yun, nung binuhay niya si Lazarus. So, marami ring pagkakataon na talagang
gusto nang ipapatay si Jesus noon pa. Pero walang wala silang means kung paano. Itong mga magpapapatay na 'to, sila mismo pa yung head of the church. Yes, sila pa yung mga sabihin natin na may katungkulan, ano ho. Pero alam niyo ho, just in time na dito sa Matthew 26 nagkaroon ng tinatawag na pliant. Ano ba yung ibig sabihin ng pliant? Ang pliant, ulitin ko ho, ito ay isang adjective. Okay? Ito po ibig sabihin ay flexible, madaling mabend, or adaptable. So, kumbaga sa tao, tayo ay madaling maimpluwensyahan. Okay? Madali tayong maimpluwensyahan. Paano tayo madaling maimpluwensyahan? Ang sabi ng Panginoon, tayo ay dapat maging maamo o mapagpasensya. Kaya ba natin to? Ayan. So, pasok tayo dun sa sinatawag na self-control. Yes. So, sabihin natin mapagpasensya. Kasi lalo tayo, di ba, lalo, um, ang hirap magpasensya, di ba? Pero yun po ang isang katangian ng Panginoon. Kailangan tayong magpasensya. Ano po ba ang sabi niya dito? Ang sabi niya nga, ang kumandi ng tabak ay sa tabak mamamatay. Naku, ano po bang ibig sabihin nun? Kung babasahin po natin sa Tagalog, Mateo 26:52, ang sabi po niya dito, sinabi ni Jesus sa kanya, ibalik mo ang iyong espada at lalagyan nito. Ang gumamit ng espada ay sa espada rin mamamatay. Malamlam dapat po ang ating, ay, oo, malamlam po dapat ang ating, sorry, maamo. Hindi ko ito malamlam, kundi maamo. Maamo ang ating kaluluwa. Ano ang ibig sabihin nun? Alam niyo ho, dito sa Mateo 26, ang babalik po tayo ulit, ano, yun, di ba yung kay Lazaro kanina? So, nangyari doon, nagkaroon na sila ng, doon ho kasi nag-umpisa yun eh, yung, nabuo na yung kanilang pwedeng maging, ah, tawag dito, yung sue nila para kay Jesus. Kasi nga, natatakot na silang baka iba na yung gawing Diyos daw, ganyan. So kasi syempre nga ho, iba ho yung alam nila, akala nila. Di pa rin kasi sila naniniwala ng panahon na yun na si Jesus naman talaga ang Panginoon. So kaya talagang hindi sila naniniwala. Until eventually, nasa nakapropesiya din naman po at alam naman ng Panginoon na talagang si Judas ay ah, tatalikod sa kanya. Yes. Alam ko niya 'to, nabanggit na ho niya iyon sa ibang talata ng Mateo. Pero ito pong binanggit dito sa 26, ang pinakamatindi po sa lahat. Kasi ang sabi dito, ang sabi niya, ang gumamit ng espada ay sa espada rin mamamatay. Bakit niya nabanggit ito? Lalo dito sa 50. Kasi ho dito sa verse 47 at 56, ito na po yung pagtakip kasi sa kanya. Dinakip na po si Jesus dito. So, ito po yung dumating yung si Judas at saka yung mga saserdote. Nung dumating po ang si Judas at saserdote, may isa sa disipulo ng Panginoon na kumuha ng itak, 'di ba? At ang ginawa doon sa tenga ng saserdote ng isa doon ay pinutol. Yun, nagalit na ang Panginoon doon. At ang nasabi nga niya dito ay isulong mo ang iyong tabak. Ibig sabihin ng isulong ay ibigay mo or surrender mo. Okay? Kasi ang sabi niya, ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. So, kung tayo ay may galit, o kung tayo ay may puot sa puso natin, doon pa rin tayo mamamatay. Kahit anong, kahit anong gawin natin sa mundo, yung galit pa rin at galit pa rin ang nasa puso natin, doon pa rin tayo mamamatay. Ang kailangan natin ay bigay ang sarili natin sa Panginoon. Dapat tayong maging maamo. Yung ba tayo noong bago tayo tumanggap sa Panginoon, para tayong wild animal, di ba? So, nung
tinanggap natin ang ating Panginoon, naging domestic animal na tayo. Kasi naging maamo na tayo eh. Naging maamo na tayo sa paanan ng Panginoon. So bakit kailangan pa natin maging ganito? Bakit kailangan pa natin maging mataas? Ba't kailangan pa natin gawin ito? So kailangan talaga natin na tayo ay sumunod sa Panginoon. Kung tutuusin, pwede anytime, at any moment, sabi nga ng Panginoon dito, oh, may nabanggit ho ang Panginoon pagkatapos ng verse na yon. Hindi mo ba alam na makakahingi ako sa aking ama ng higit 12 batalyon ng anghel at padadalhan niya ako agad? See? So, pwedeng at any moment in that time, pwede siyang magpadala ng anghel, pero hindi ginawa ng Panginoon. Kasi hindi iyon kaparaanan upang maging maamo. Hindi yun magiging way para sabihin natin na humble enough, hindi. Kaya kailangan talagang tandaan po natin na tayo ay maging malamlam, maging maamo, at maging payapa sa ating mga kilos. So ito po ay isang kaparaanan lamang na kailangan nating intindihin. Ano ba yung mga pangako? Okay? The promise to be meek. First, we have to be peaceful being. Pangalawa, we have to be passive being. At pangatlo, we have to be pliant. Ang sabi nga po sa unang Pedro 2, versikulo 23, ang sabi, ininsulto siya pero hindi siya gumanti ng ininsulto. Pinahirapan siya pero hindi siya nagbanta. Pinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos, umatol ng makatarungan. Lahat po ng yan, kung ano man po ang pang-iinsulto, paghihirap, itiwala po natin sa Panginoon. God will do everything. God will make a way for everything. God will create something impossible to possibility if we will just let and trust the Lord for all these things. Hallelujah. Po, ang ating ano, ngayon po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi ito. As we end this sharing, ang gusto ko lang po bulay-bulayan natin itong unang Pedro 2 to 23. Kapag ba tayo ay iniinsulto, pinahihirapan, pagkakataon ba na madali ba tayo tumukod? Ba't marapat lang na kung tayo ay insultuhin, tayo ay pahirapan, magkaroon po tayo ng malamlam na pag-uugali. Magkaroon tayo ng tahimik na. Huwag ka munang magsalita. Sa Diyos mo muna ipadasal. At kahit paano, magdasal tayo na bigyan ka ng Panginoon ng mahabang pasensya, mahabang pangunawa sa kung ano man ang kailangan mong gawin, kung ano man ang kailangan lahakin. Dahil alam natin na ang Panginoong Ama lamang at ang Diyos, ating Panginoon Heso Kristo, ang siyang bibigay sa atin ng kaparaanan at ang katarungan ng ating ina. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Tunay na napakabuti mo, Diyos. Tunay na ikaw ang nag-iisang Diyos na buhay. Ikaw ang nag-iisang Diyos na maalam, na maam, at ang kapayapaan ay nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita na maintindihan namin uli. Kami po ay hindi karapat-dapat dahil sa pagmamahal mo, sa pagmamahal na binigay mo sa amin. Patuloy na mag-umapaw ito, Panginoon. Nang sa ganun, ito pong mga step by step na kailangan o pamantayan namin, Panginoon, ay aming magawa. Alam namin na hindi ganun kadali. Pero, Panginoon, nananampalataya kami sa iyo. Ano at ano pa man ang mangyari.
sa iyo namin ipagkakatiwala. Dahil ikaw lang ang Diyos na makatarungan. At ikaw ang Diyos na mapagmahal. Salamat, Ama. At dinadalangin ko, O Diyos, ang lahat po ng mga nagpe-prayer request, Lord God. Heal them, Jesus. Sa lahat po ng mga may sakit, Panginoon. Heal them, O God. Give them the strength and give them the power of healing, Panginoon. At sa lahat po, Panginoon, na nasa overseas, kay Brother Elmer, Chriselle, Sister Rose Ann, ah, kay Errol, yan kay Honey na nagbabakasyon po ngayon ganun pa man, uwi din po siya sa two, Lord bless her. Continue, Lord, to shield these people of yours, the servant of yours, Panginoon. Continue, Lord, na kayo po ang siyang mamagitan, kayo ang siyang protekta sa kanila, O Diyos. Ganun din sa kanilang mga pamilya na naiwan, God. Na Panginoon, bigyan niyo po sila ng kapayapaan at pusan niyo po sila ng iyong comfort, Lord God, na kung ano man ang kailangan nila, O Diyos, ay maisakatuparan kung man kailangan nila, Panginoon, bilang isang Kristiyano, Panginoon, matugunan. Hallelujah. And also, Lord, we're praying for Solid Rock, ang aming church, Panginoon. Continue to be the center of this church. Continue to invite more souls, Lord God, and so that a lot of people, a lot of souls will be surrendering to you and praising you and glorifying you with joy in their hearts, with gladness of singing, and with excitement of the words that you have prepared for us every week. Salamat, Panginoon. And also, Lord, we're also praying for our pastor, continue for our leaders, continue, Lord, to guide them, to lead us in whatever we have to do. And Lord, Panginoon, anoint them and continue to use them to, to be the light for each one of us as a member of the church. Salamat o Panginoon. Salamat Panginoon sa lahat ng aming ginagawa at sa lahat po ng mga nanonood. O God, continue to bless them. Continue to nurture them with your words. Salamat, Lord. We're giving back all the glory, the honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Salamat po. Okay, so thank you and God bless. See you again for next week. Yan. Maraming maraming salamat po. Have a great um, Monday again. Yan. Maraming maraming salamat po. At magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Same time, same channel. Bye-bye. God bless everyone.